Marso 2016, sa isang makipot na eskinita sa likod ng isang talyer sa Tondo, may isang bahay na nakakubli sa mata ng publiko, ngunit pamilyar sa ilang dumarayo. Isang bahay na araw-araw ay may pinaglalamayan. Sa unang tingin ay tila ordinaryo ang lahat. May tolda sa labas, ilaw na dilaw ang maaninag, upuang plastik at maingay na tunog ng mga baraha at madyong sa bawat sulok. Ngunit sa paglapit ay mapapansing tila may kakaiba. Walang nagbabantay sa kabaong at iilan lang ang lumalapit para tumingin sa patay. Karamihan sa mga naroon ay tila mas abala sa pagsusugal kaysa sa pakikiramay. Isa si Eloy Magsino sa mga dumalo. Hindi siya kamag-anak. Hindi niya kilala ang yumao. Nadala lang siya ng kaibigang nagyaya na umano'y nakakaramdam ng swerte noong araw na yun. Kaya't malakas ang loob na pumusta sa lamay. Galing pa siya sa Cavite at dahil sa init ng trabaho sa construction site ay hindi niya tinanggihan ang alok ng kaibigan para makapaglibang naman kahit saglit. Nang gabing yun ay halos hindi magkamayaw ang mga tao sa pagpusta, kabilang na ang kaibigan ni Eloy. Sa kabilang banda, bunsod na rin marahil ng pagkabagot at antok ay tila tinatawag ang pangalan ni Eloy para lapitan ang kabaong. Ilang saglit pa bago tuluyang umuwi, ay dumungaw si Eloy sa taong pinaglalamayan. Nung sa paglapit niya, isang tanawin ang halos pumigil sa kanyang pagkilos. Ang mukha ng babaeng nakahiga ay pamilyar sa kanya. Ang hugis nito, ang kapal ng kilay, ang nipis ng bibig, may kung anong lamig sa batok niya habang tinititigan ang bangkay. Hindi siya sigurado nung una. Marami naman kasing magkahawig, ngunit sa patuloy na pag-uusisa, may isang detalye ang hindi niya kayang baliwalain. Ang peklat sa kaliwang kilay. Maliit, ngunit imposibleng malimutan ni Eloy. Noon pa lang dala na ng kapatid niyang si Rica ang peklat na yon. Isang alaala ng pagkadulas sa sementadong sahig nung bata pa sila. Hindi niya namalayang mas napalapit siya ng titig sa babae habang masusing pinagmamasda ng kabuuan nito. Sinubukan niyang lapitan ang tagabantay ng lamay para magtanong, ngunit tinapunan lang siya ng malamig na tingin at sinabihang wag manggulo at bumalik na lang sa pasugalan. Ang mga mata ng lalaki ay walang pakialam, tila sanay na sa mga bisitang hindi kilala. Nabagabag si Eloy sa nakita. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya mapigil ang pag-iisip. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na baka nagkakamali siya. Ngunit sa tuwing pumipikit, ang mukha sa kabaong ang muling bumabalik sa kanyang alaala. At sa bawat segundo ng katahimikan, lalong humihigpit ang pakiramdam ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Maaring ang kapatid niyang nawawala ng ilang buwan ay tuluyan ng yumao at ginagamit pa ngayon bilang kasangkapan ng isang bahay pasugalan. Ang kanyang isip ay puno ng katanungan kung ano ang tunay na nangyari kay Rica. Si Rica na 24 anyos ay nakababatang kapatid ni Eloy. Dati siyang nagtatrabaho bilang agent sa isang internet service provider sa Cavite, ngunit natanggal dahil sa downsizing ng kumpanya. Si Rica ay isang masipag na anak at halos buong sahod niya ay binibigay sa mga gastusin sa bahay. Ang pagkawala ng kanyang trabaho ay isang malaking dagok para sa kanya dahil alam niyang isa siya sa inaasahan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang inang diabetic ay kailangang mag-take ng maintenance. Samantalang ang kanyang ama na nagmamaneho ng tricycle ay hindi rin ganun kalaki at ka-stable ang kita. Disyembre 2015 nang sinubukan ni Rica na lumuwas sa Maynila para doon maghanap ng trabaho. Dala lamang ang kakarampot na ipon ay nakipagsapalaran ang dalaga. Ilang ulit pa siyang nakausap ng kanyang ina.
Gayunpaman wala itong detalyeng binanggit kung nakahanap na siya ng trabaho o kung sino ang mga kasama niya. Sa huling usapan nila, sinabi lang niya na nasa maayos ang kalagayan at ginagawa niya lahat ng makakaya para makapagpadala tulad ng dati. Yun na ang naging huling pag-uusap ng mag-ina at hindi na siya makontak bago magpasko noong 2015. Lumipas ang 2 linggo na walang tawag o text mula kay Rica at dito na nagsimulang mangamba ang kanyang pamilya. Si Eloy, bagamat abala sa trabaho, ay ilang beses ring naglibot sa Maynila, Divisoria, Cubao, Santa Cruz, umaasang makakasalubong ang kapatid o makakita man lang ng nakakakilala sa kanya kahit na napakaraming tao sa lungsod. Iniulat din nila ito sa pulisya ngunit maging ang mga otoridad ay bigong matukoy ang kinaroroonan o ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Inabot ng 3 buwan ng paghahanap at kahit pa sobrang tagal na ay umasa silang maayos lang ang kalagayan ni Rica at may dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam hanggang sa dumating ang gabi ng lamay kung saan dumalo si Eloy. Kinabukasan, kahit pa halos walang tulog dahil sa pagkabalisa, ay nagtungo si Eloy sa barangay hall ng Tondo at iniulat ang hinala. Isang bangkay sa isang lamay at malakas ang kanyang hinala na ito ay ang kanyang kapatid. Ipinakita niya ang lumang litrato ni Rica, ngunit tila hindi ito sapat para seryosohin ang kanyang reklamo. Hindi rin naging magaan ang pagtanggap sa lokal na presinto. Ang mga tanong ng desk officer ay paulit-ulit. Tila ba sinusukat ang katotohanan ng kanyang reklamo? Dito naghinala si Eloy na malamang ay may kapit ang may-ari ng pasugalan sa mga pulis. Ngunit wala siyang patunay rito. Sa huli, sinabi sa kanya na kailangan muna ng death certificate o morgue report bago masimulan ang sunod na hakbang. Sa tulong ng isang paralegal volunteer mula sa isang NGO na tumutulong sa mga katulad ng pamilya ni Eloy na kapuspalad, ay sinuyod ang mga kalapit na morgue. Sa isa sa mga morgue ng isang pampublikong ospital sa Maynila, isang grupo umano ng barangay workers ang nagdala ng bangkay ng isang babae noong 22 ng Desyembre 2015. Sinabi nilang walang nakakakilala rito sa kanilang lugar at posibleng dayo lamang ito roon. Wala rin umano itong dalang anumang ID, kung kaya't hindi matukoy kung sino ang babae. Umabot ang mahigit kumulang 1 buwan na walang sumipot upang mag-claim ng katawan, itinuring itong unclaimed. At napag-alaman ni na Eloy na iligal itong ipinagbili sa isang lalaking nagmamay-ari raw ng funeral service na kinilalang si Benito Liwanag. Habang binabasa ni Eloy ang record, parang may kung anong mabigat sa kanyang dibdib. Ang mga salitang walang nag-claim, na ibenta at ginamit sa lamay ay hindi niya akalaing sasapitin ng kanyang kapatid na walang ibang hinangad kundi makatulong sa pamilya. Kinabukasan muling bumalik si Eloy sa bahay sa Tondo. Kasama na niya ang paralegal, ngunit sila ay dumating bilang undercover upang hindi paghinilaan ang kanilang isinasagawang hakbang. Sa loob ng eksena ay katulad ng una niyang nakita. Isang tila ordinaryong burol, puting kurtina, bulaklak na pinananatiling sariwa sa gitna ng amoy ng usok ng sigarilyo at kape. Naroon pa rin, nakahimlay, ang babaeng pamilyar sa kanya. Ang babaeng kasama niyang lumaki at nangarap para sa kanilang pamilya. Ang kapatid niyang si Rica. Sa mas masusing obserbasyon doon, unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng operasyon. Sa mga nakalatag na baraha at mahjong tiles sa mga lamesa, sa lalagyan ng pera na pare-pareho ang itsura, kumpirmadong ito nga ay isang pasugalan at hindi basta burol. Sa pagtatanong-tanong ng paralegal, ibinunyag ng isa sa mga residente na nagpresenta bilang whistleblower na aabot na umano sa mahigit 10 bangkay ang ginamit sa ganitong paraan sa mga nakalipas na taon.
Ang ilan ay nakuha mula sa morgue. Ang iba na may mula sa mga ospital na hindi na rin tinubos. May sistema na ng pagbili. May kasunduan sa ilang tauhan sa pampublikong morgue kapalit ang malaking halaga ng pera. At ang pasimuno sa lahat ng ito ay si Benito Liwanag. Isang 58 anyos na negosyante. May ilang tauhan sa bahay pasugalan, kabilang ang isang dating pulis na na-relieve sa pwesto dahil sa kaso ng pangingikil. Siya ay si SPO1 Rostum Valerio na nagsisilbing koneksyon ni Benito Liwanag sa hanay ng kapulisan. Siya ang tagapamagitan sa mga inspektor, ang nagbibigay ng lagay para hindi magtanong pa ang mga otoridad. Matagal na itong modus. At dahil walang formal na reklamo, nanatiling nakakubli sa radar ng mga otoridad ang iligal na operasyon. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng paralegal, lumitaw kalauna na ang babaeng kasalukuyang nakahimlay sa lamay ay galing sa isang kalapit na punerarya. Ayon sa report, natagpuan siyang walang malay sa isang eskinita sa Sampaloc. Dinala sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Napag-alaman kalauna na ang dahilan ng kanyang kamatayan ay cardiac arrest. Dinala siya sa morgue pagkatapos. Halos isang buwan ang lumipas bago siya ibinenta. Isang lalaking nakauniforme ang lumagda sa release form. Ngunit nang siyasatin, napag-alamang hindi ito regular na staff. Isa lamang sa mga tauhang may koneksyon kay Benito. Sa halagang 30,000 pesos, isinuko ang labi ni Rica sa negosyong ang pinakakabuhayan ay burol. Hindi lang ito ang unang kaso. Lumilitaw na ilan pang bangkay na may parehong pattern, walang kamag-anak, binenta at ginamit sa lamayan. Lahat ito ay nagdaan sa parehong morgue. Lahat may record ng unclaimed at hindi dumaan sa tamang protocol. Habang pinoproseso ni Eloy ang bawat detalyeng ito, parang unti-unti ring binubuo niya sa isipan ang huling mga sandali ng kapatid. Isang gabi na marahil siyang gutom, siguro pagod sa paghahanap ng trabaho. Nawala ng malay, walang nakakita, walang tumulong, at nang siya'y namatay, wala ring umangkin. Sa halip, naging kasangkapan pa ng isang iligal na gawain. Dahil sa sitwasyon ng mga magulang ni Eloy, pinili niyang dalhin mag-isa ang pakikibaka sa katotohanan at sa pagbawi sa labi ng kapatid. Hindi niya ito ipinaalam sa pamilya, liban sa ilang malapit na kaibigan. Matapos ang ilang linggong pangangalap ng impormasyon, nagdesisyon ang grupo ni Eloy, ang paralegal at ilang ahente mula sa NBI na isagawa ang isang entrapment operation. Pinagplanuhan ang lahat, oras, galaw at mga posibleng daanan sa pagtakas. Ang bahay pasugalan ni Mang Benito ay matagal nang binamatyagan, ngunit ngayon lamang nabigyan ng matibay na basihan ang pagsalakay. Abril 2016, sa mismong gabi ng isa na namang lamay, muling binuksan ang pintuan ng lumang bahay sa Tondo. Tulad ng dati, may ataol sa gitna, kandilang halos wala ng sindi at mga sugarol na paikot-ikot sa lamesa. Pasado 10:00 nang biglang bumukas ang harapan ng bahay. Nagdatingan ang mga tauhan ng NBI, bit-bit ang warrant of arrest. Dahil sa gulat, hindi magkamayaw sa pagkubli at paghahanap ng lulusutan ng mga naaktuhang sugarol. Tumambad ang 10 lamesang ginagamit para sa pagsusugal. Isang maliit na kwarto na nagsisilbing CCTV hub at sa gitna ang kabaong na ginagamit bilang sentro ng huwad na pagdadalamhati. Naaresto si Benito Liwanag, ang dating pulis na si SPO1 Valerio at 6 pang kasabwat sa pagpapatakbo ng iligal na pasugalan. Sa parehong gabi, may warrant ding isinampa laban sa 2 empleyado ng public morgue na sangkot sa modus ni Benito. Inihain sa kanila ang mga kasong Operation of Illegal Gambling,
paglabag sa Anti-Corruption Act at desecration of the dead dahil sa grave misconduct sa paghandle ng mga labi at paggamit nito sa iligal na gawain. Isinagawa rin ang DNA testing kalaunan at sa kinuhang mga sample, tumugma na tama ang hinala ni Eloy at ang pinaglalamayan nga sa bahay pasugalan ay ang kapatid niyang si Rica. Ipinaalam ito sa kanyang pamilya sa Cavite na labis namang nanlumo. Hindi nila matanggap ang nangyari sa anak, ngunit sa kabila nito ay binigyan nila ng disenteng burol si Rica. Bagay na nararapat lamang sa kanya. Isinagawa ang isang simpleng lamay sa compound ng kanilang pamilya. Ilang kapitbahay, kaibigan ng kanilang mga magulang at mga dating kaklase ni Rica ang dumalo. Ngunit ngayon ay wala ng pasugalan at ang mga tao sa paligid ay mga sinsero sa pagpapaabot ng pakikiramay. Sa loob lamang ng 3 araw ay inihatid na rin si Rica sa kanyang huling hantungan, kung saan bumuhos ang luha lalo na ng kanyang mga mahal sa buhay. Samantala na-detain ang mga akusado sa isang istasyon ng pulisya. Taong 2017, tumestigo si Eloy sa preliminary hearing. Mabagal man ang naging usad ng kaso ay tiniyak naman ng Public Attorney's Office na makukuha ang nararapat na hustisya para sa mga paglabag na ginawa ni Benito at ng kanyang mga kasamahan. Mariing itinanggi ni Benito liwanag ang lahat ng akusasyon. Anya, isa lamang siyang entrepreneur na nag-ooperate ng maliit na funeral service na tumutulong umano sa mga bangkay na hindi kinukuha ng pamilya. Naglabas pa siya ng character witnesses, isang barangay tanod, isang dating pastor at ilang kaanak, upang patunayan na isa siyang mabuting tao. Ngunit sa dami ng ebidensya laban sa kanya, mula sa CCTV footage, whistleblower, testimonies at mismong dokumento ng transaksyon sa mga ospital at morgue, unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Wala ring makuwang maiharap si SPO1 Valerio lalo pat nabunyag ang lahat ng kabuktutan ng kanyang ginawa. Isa sa mga tauhan ni Benito ang sumailalim sa plea bargaining agreement kapalit ng pagiging state witness. Ibinunyag niya kung paanong si Benito ay nagbabayad buwan-buwan sa ilang tauhan ng morgue, pulis at barangay officials upang mapanatiling tahimik ang operasyon, bagamat hindi niya mapangalanan ang mga ito. Pinatotohanan rin niya ang ibang bangkay na ginamit sa parehong paraan. Lahat walang pamilya, lahat walang pahintulot. Oktubre 2019, matapos ang halos 3 taong paglilitis, ibinaba ng korte ang hatol. Si Benito liwanag ay nahatulang guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Sinintensyahan siya ng reklusyon temporal, 14 na taon at 8 buwan, at multa na aabot sa 500,000 pesos. Pinagbabayad rin siya ng 250,000 para sa moral damages sa pamilya ni Rica at sa bawat pamilyang lalapit at makukumpirma na nagawan din ito ng parehong paglabag. Ang mga tauhan ng kanyang iligal na pasugalan ay kapwa pinatawan ng tig-6 na taong pagkakakulong dahil sa pagkakasangkot sa krimen, kabilang na si SPO1 Valerio. Ang 2 empleyado ng public morgue ay natanggal sa serbisyo, kinasuhan ng falsification of documents at hinatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Samantala, binigyan naman ng isang tauhan ng 1 taon hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo dahil sa pagsasailalim nito sa plea bargaining agreement. Ang balitang ito ay bahagyang nakapagbigay ng kasiyahan kay Eloy at sa pamilya Magsino. Umaasa sila na sa huli, mahanap ni Rica ang katahimikan mula sa katarungang ipinaglaban ng kanyang kapatid. Ang hustisyang maila para sa iba ngunit kanilang nakamit sa ngalan ng pamilya. Umaasa rin sila na wala nang iba pang maging katulad ni Rica na magamit sa bulok na sistema at pagkakitaan ng mga taong mapagsamantala
at ganid sa pera.